po yung tinatawag na disc brake replacing mga idol. So ito po yung aming procedure paano kayo mag-brake. For this video mga idol, kami po ulit ay mag-refacing ng disc brake. Ito po yung disc brake ng Toyota Land Cruiser. Ito po yung ating kapitan, si Master Jerry. So siya yung kumukuha ng timpla kung gaano kakapal at gaano kanipis yung tabas. So una ay pinasadahan niya ng isang unang pasada para makuha yung lalim. Yan yung pasada niya. Ayos yan, oh. So ayan na po mga idol, unti-unti nang lumalapit yung talim hanggang sa dumikit dyan sa may disc brake. Gamit po ulit natin mga idol ay Hunter. Ito yung ating machine. Ito po ay gawang USA. So ito po yung kanyang controller. Ayan o. Ito po yung kanyang settings. Yung talim sa bandang kanan, naman yung bandang kaliwa. So ayan ang mga idol, malapat na. Napakalapit talaga ni Kajeri. Kaway mga idol, yan. Ayan si Kajeri. Galing mo talaga. Ano, isang pasada lang yan? Maganda para isang ikot. Ha? Oo. Birador ng kwanto, birador ng repacing. Ito yung kagandahan pag may machine kang ganito. So bukod sa dagdag kita, package na siya mga idol. So kasi yung customer may dala siyang apat na gulong. Ang amin lang dito ay service lang, nagpakabit, ulala, Dunlop, ano, yung sasakyan po mga idol at Toyota Land Cruiser. So ayan po sa likod, hindi ko nipapakita gawa nung andyan yung customer, mahirap na. So size po ng gulong ay 285 60R18, Dunlop po yan, 8022. Ito po ay dala ng customer. So ang amin lang dito mga idol ay fixing at saka balancing. So yung fixing balancing po namin ay nagkakahalaga ng 120 isa. So bali apat mga idol, 480. So kasama po yung ilalimit na 200, magiging 680. So since binaklas namin yung gulong, nagserba namin yung kanyang brake pad, so kailangan ng palitan. Ito na po yung additional service charges. Ito po yung kagandahan pag mayroong ganito. So ito po yung dagdag kita. Ang halaga naman po nito mga idol ay 570, kasama na po yung kanyang repeating. So bagong brake pad, harap, kaliwat kanan. Yan na po yung mga idol, kita nyo po yung puti, yan na po yung natabas na. So napakatalim po yan mga idol.
Hindi po matabas yung lahat, hindi po tigilan para maiwasan po yung vibration habang tumatakbo. Kaya vibration habang nagpo-preno yung customer. Kasi maramdaman po pag hindi maganda yung tabas pag during press mo ng brake at nanginig yung sasakyan, ibig sabihin hindi pa pulido. So dapat matabas po lahat yan para makuha po yung tamang tabas mo. Malapit na mga idol. Okay na Kadiri. Ayos Pit naman yan. Pit mo sila kaibigan. Okay na. Tabas lahat no. Ayos. Ayan, okay na. Nabalance na to kaibigan? Hindi pa? Okay na? Kaibigan, kaway-kaway. Ayos yan kaibigan. May alignment pa oh. Ito po yung aming store ngayon mga kaibigan. May taga-align, may taga-silit ng brake pad. Hindi yung patanggal yun. Hindi yung patanggal to no. Hindi pa? Sige na. Yung sa akin ilaw mo. So, okay. Ito po yung isang disc brake. Ito naman po yung backlash procedure. May pang-press ka ng piston? Na-press na siya. Na-press mo na ba yan? Ayos yan. Naisip ka lang oh. DIY. Do it yourself na. Matik lang.
sa brake pad na yung press. Oo. Ito ba yung lumang brake pad niya? Kalbong-kalbo na, no? Oo, sir. Ayun, no? May pasabit. Talaga naman, kompleto. Okay na? Hindi pala naka-on kanina eh. hindi nakita yung pagtanggal eh. Sabit mo na? Yun oh. May pangsabit pa ng kaliper. Kapit mo talaga kadiri. Yan na, mas mahalaga. Importante safety. Tapos tanggalin yung ano. Ang tanggal na yan? Yan o, sabit. Sige, i-play ulit natin. Para, ilawan natin para clear na clear ba? Ganyan kalapit ni Kanteri. Lang yan. Bilis ah. Gano'n lang pala yun. May pangtulak pala yun? Oo, mayroon. Ayos. Okay, alright. Alright, so nandito na lang mga idol. Maraming salamat sa panood. Mabuhay.